Hello, 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 hello. Magandang araw at magandang gabi sa sumusubaybay sa aking mga pinopost ng Makabayan in Informative Channel. Tunay na makabayan. Hindi makabayad ng tulad ng mga komunista. Kumusta ang Filipino forces at sa lahat ng ating forces ng Pilipinas? Ihanda natin ang Filipino Guerrilla Forces sa anumang mangyari. I-activate natin ngayon ang ating grupo na kung saan ay nasimulan natin kung tayo ay nagmamahal sa bayan. Activate the Filipino Guerrilla Forces sa nangyari sa ating mundo na kung saan ay baka sakali, huwag sanang baka sakali, dapat tayo mga kaibigan ay maging alerto sa anumang mangyaring development sa ibang bansa at lalong-lalo na dito sa Pilipinas na mayroon tayong 9 EDCA site na kung saan ay pwede nilang anytime i-target para pag-retaliate sa ginawa ng Israel at US dahil may US bases tayo dito o US EDCA site. Ibig sabihin ng bases at EDCA site maliit lang, hindi tulad nun na malaki So, maganda tayo sa mangyayari sa ating bansa. Anytime from now, maghanda tayo. Mag-isip na tayo kung ano ang gagawin natin sa mga bawat sarili natin. Paano natin protektahan ang ating pamilya. Tayong mga nasa gobyerno, isipin nyo ang inyong kababayang Pilipino, lalo ng ating Pangulo na naghamon ng giyera, pang 30 days lamang. Tama, pang 30 days lang kasi pag hinulugan tayo dito ng araw, lubog na tayo, So, handa tayo, Filipino Guerrilla Forces. Humanda tayo sa gulo ng nangyayari sa mundo. Handa rin tayo dito sa gulo ng Pilipinas na kung saan ay ubos na ang kaban ng bayan natin. So, mayroong 18 brave Marine soldiers o 18 soldiers ay handang mamatay para lang magsabi ng katotohanan. Ang panawagan ko sa lahat ng nagmamahal sa bayan, handa tayong mamatay para sa kapakanan ng ating apo. Ang pinaglalaban natin ngayon, kapakanan ng ating apo, mga kaibigan. Alam ko, maraming matatapang sa atin, pero ang tapang natin ay ginagamit lang natin ng personal. Dapat ang tapang natin ay gamitin para sa ating bayan at para sa ating mga apo. Kung mahal ninyo ang bayan nyo, mahalin nyo rin ang inyong apo. Dahil sila ang makikinabang or sila ang mapiperwisyo kung hindi tayo kikilos. Napakaswerte natin na mayroon tayong Pangulo ng bansang ito na adik at isang magnanakaw na tayo ay pinabayaan. Hinayaan tayo. Kaya maswerte tayo dahil sa kanyang kabubuhan ba o katangahan. Dito maglitawan ang galit ng Pilipino para mabago ang sistema. Mababago natin ang sistema. Ayaw ko ng eleksyon by 2028. Walang mangyayari, mga kaibigan, mga kasama, kung hinihintay lang natin ang eleksyon para lang tayo maposisyon. Ang 2028 ay hindi pagbabago. Kung hindi, it's either malugmok tayo pa sa kapamakan or maaring kunting uunlad. Kunti, hindi ko sabing uunlad. Maaring kukunti na uunlad tayo. Doon lang tayo mapupunta, mga kaibigan. Kaya gusto ko, before 2028, kilos tayo. Panahon na natin na ilabas ang galit dahil itong korupsyon, hindi ito mahinto kahit sino pa ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Hindi yan mahinto kung hindi pagbabago na dapat bawiin natin ang kapangyarihan ibinigay natin sa ating Pangulo.
Tayo nagluklok, tayo lang may karapatang tanggalin siya. Hindi politika ang pinag-uusapan natin mga kababayan, kung hindi ang bayan at apo natin. Kayo mga trolls, maawa kayo sa apo ninyo. Ang pinag-uusapan dito, apo natin at ang ating bayan. Hindi politika, ayaw ko ng politika, magulo. And that is the cause of corruption, politics. Tayong Pilipino, nag-away-away. It's because of politics. Kami mga retard at active, nag-away-away, nagkakairingan. It's because of politics. Pero salamat, Armed Forces of the Philippines. Salamat, Armed Forces, na nagbago ang inyong mga mensahe. Colonel Padilla, salamat. Na kung saan ikaw ay binabatikos ko. Ngayon, salamat, Colonel Padilla and General Browner. Tuloy-tuloy. Na sana, nasa pagitan lang kayo. At kumilos kayo. Kumilos kayo. Na yung sinasabi nyo na kayo ay humahanga sa 18 brave soldiers na lumalabas ng katotohanan. Saludo ako mga kaibigan, mga kabaro ko, saludo ako sa inyo. Mahal nyo ang ating bayan at lalong mahal ninyo ang ating mga apo. Maraming salamat, maraming salamat. Huwag tayo magpadala sa politika. Dapat ang isipin, bayan muna at apo muna. Salamat. Yes, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng Pilipino na nakikinig sa atin. Mayroon kaming second batch, may second batch kaming ilalabas. Yung second batch na yon, sabi nila purely mga military and uniform personnel, MUP. So pinagtatalunan namin pinagtatalunan namin kung ilalabas namin ngayon o hindi pa. So pinag-iisip namin, ang mga Pilipino, pinag-iisip namin kung kailan nila gustong malaman. So yun ang gusto namin iparating sa sambayan ng Pilipino, yung part 2 ng 18 brave soldiers, 18 brave soldiers, 16 Philippine Marines and dalawa ang Philippine Army. Ang alam ko noon ay yung opisina noon nung dating dalawang sundalo, kung hindi ako nagkakamali, ay galing sa Office of the Chief of Staff ng Philippine Army at saka Chief of Staff ng Armed Forces, yung pinanggalingan niya. So malalaman nyo na lang pag in-interview nyo. So doon na lang magmumula yung ibang detalye. At maganda kayo mga vloggers, ay wag na tayong umasa sa mystery media. Sila mismo tinatago nila ang katotohanan. Kaya maraming kasalanan ang mystery media sa sambayan ng Pilipino. Itinatago nila ang katotohanan. Pero sumasaludo ako ngayon sa ibang mga mystery media reporter na latara na silang humaharap sa katotohanan. Pero nung una talaga, ang nakita ko lang doon nung unang labas nila, nung part 1 is parang isa lang doon yung Net 25, Bakit natatakot sila? O kaya kasama sila sa malita-malita? So, that's my opinion, mga kaibigan. That's my opinion, Kaya, ingat-ingat. Part 2. Medyo sensitibo na ito. Kaya nga sabi ko, yung mga na-involved, ay may pagkakataon pa kayo. Ano yung pagkakataon na yun? Bahala na kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat na yung part 2 ay magandang lalabas ito. Dahil, siguro maaring lahat nun ay kilala ko. Kasama ko dati siguro. So, wag naman magiging totoo. Salamat. Okay. Magandang araw. Sa ngayon, maganda yung nababasa ko sa reaction ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Fadillas, salamat. Nagising kayo sa katotohanan, AFP, Huwag kayo makikialam kasi. Halatang-halata kayo. Sabi ko nga sa inyo, manahimik na lang kayo.
para hindi malagdagan ang kasalanan nyo sa taong bayan. Ganun na lang. Huwag nyo sirain ang imahe ng armed forces. Hindi sa inyo ang armed forces. Nagkataon lang na active kayo. But you are temporarily there. Ha? Temporary lang kayo dyan. Katulad namin. Dito, retired na kami. Iniwan namin na maayos ang EFE nang hindi na sasangkot sa mga ganong controversial. Ngayon, nasangkot kayo eh. So, sir, I'm sorry, General Browner, sir, I'm sorry. In your time, nasira ang EFE dahil hindi mo na-control ang reaction ng nasa loob ng armed forces. Remember, you are a organization that know by the world that military is most disciplined among the organization in the world, armed forces. Pag sinabi armed forces, hindi lang AFP, kung hindi other armed forces ng ibang bansa. We are disciplined. You are disciplined kasi retired na kami. So, ganun sana ang reaction natin. Remain neutral. Nasa gitna lagi kayo. Para hindi kayo mabatikos. Nababatikos na nga kayo na wala kayong ginawang reaction sa mga nangyaring corruption. Hindi nyo ginamit yung ASAP na yun. Asan ba yung ASAP ninyo? Mayroon tayong ASAP pero yung PAN hindi nyo ginagamit. Ha? Intelligence PAN hindi nyo ginagamit. Saan nyo ginagamit yung intelligence PAN ninyo? Yung mga operators nyo sa kanilang sariling bunot. Maya naman kayo. Bibigyan nyo ng misyon, wala kayong binigay na pera. Understood na. So, understood na rin ng mga operatives natin sa baba at magdidiskarte rin sila para hindi nila magalaw ang kanilang sweldo. Ganun ang nangyayari sa ating intelligence. Ha? Kung may nagawang kasalanan yung intelligence, alam ko, ang leadership ang may pagkukulang. Yung aking inaanak na na-train ko discipline, nahawa na rin. Gumawa sila ng remedyo. Ayun, natanggal sa serbisyo. So, dapat tinatanggal na rin yung leader. Bakit? Bakit tanggalin yung leader? Hindi yung tao. Pati leader. Kasi inayaan niya tao niya eh. Maghanap buhay eh. Ay, Diyos ko. Okay, sorry ha. Armed Forces, maraming salamat sa inyo. You remain neutral. Huwag kayo magsalita. Lagi kayong nasa neutral. Yung sa 18 Marines, sinasaluduhan dapat ninyo yun. Mayroong sundalong, mayroong Marines na kumilos para sa katotohanan. Inyet, i-discredit nyo ang kanilang pagkatao. So what kung natanggal? Kasi hindi naman yun ang issue eh. Ang issue, malita-malitang ibinibigay, deliver. Doon kayo mag-focus or mag-silent na lang kayo. Hayaan nyo yung investigating body ng gobyerno. O kaya hayaan nyo yung isap niyo, pagalawin nyo. Magbibigay ko ng information. Ano ba? ISAP, Intelligence AFP. Ibigay nyo doon sa NBI. Ibigay nyo doon sa Ombudsman. Ito yung information. Ito yung background ng mga sundalo. Ito rin yung katotohanan. Huwag nyo na i-media. Kasi nasisira nga kayo eh. Sira na kayo, dadagdagan nyo pa. Ay, Diyos ko, salamat, Colonel Padilla. At narinig ko yung magandang mensahe mo. Salamat, Colonel Padilla. And salamat, General Bronzer. You're welcome to the United People's Initiative. Thank you.